Boses. 17 taong gulang ay aktibo na ako sa mga gawaing nagsusulong ng karapatan ng mga naapi, lalo na ng mga kababaihan, para manghamon ng pag-aaral at pagiging aktivista. Nagtagumpay ako. Mula noon, kasayahan ko na ang makatulong sa mga komunidad na aking pinupuntahan. Sabi nga ng mga kaibigan ko, maaga daw akong tumanda dahil sa pagiging aktivista. Pinili kong bumalik ng pamantasan noong 2004 bilang isang kawani sa isang opisina na nagkakalinga sa mga kababaihan. Dito, boses ang instrumento para payapain ang kalooban ng isang biktima. Pero, boses din na pasigaw at pasinghal ang mga naririnig ko. Matagal na siya doon, kaya alam kong magiging mahirap sa akin na patunayan sa kanila kung ano ang mga nangyayari. Maaari akong alisin sa trabaho. Paano mga kapatid ko na aking sinusuportahan sa pag-aaral? At syempre, ang 3 taong gulang na aking anak. Pero, hindi ko talaga kayang magsawalang kibo. Hindi ako magpapaapi. Humingi ako ng mediation. Sa harap ng 2 feminista, ay dinuro ako at paulit-ulit na sinabing sinungaling. Pero hindi ako bumitaw sa boses na humihingi ng katarungan. Nagkandara pa siya sa paghingi ng sorry. Umayag ako na wag umalis, umasa na magbabago na siya. Kumuha ng dagdag na staff matapos ang 2 buwan. Ang malas, siya naman ang napagdiskitahan. Wala na sa akin ang focus. Pero minsan, 2 kaming pinagtitripan niya. Sabi nga ng tibak kong counselor, para raw kaming nasa martial rule. Isipin mo, bawal daw magbasa ng dyaryo. Biruin mo, 4 na logbook ang kailangan naming daanan bilang patunay ng aming pagpasok. Kailangan ring mag-submit ng report ng lahat ng ginawa, pati oras ng paglabas ng opisina. Kasama na ang lunch break. Araw-araw yan. Pwera pa ang lahat ng utos, puna, at sermon na laging pasigaw at pasinghal. Pagbagsak ng alas 5, kami naman ang nagpapa-counseling para kahit papano manatili kaming matino. Kaulayaw ko ang kabog ng dibdib sa takot. Pupunta ako sa lagoon. Doon ako iiyak, kakausapin ko mga puno. Alis na ba ako o kaya ko pa? Isang araw narinig ko ang mga boses na nagtatalong pasigaw. Kinausap ko ang aking katrabaho na hihingi ulit kami ng tulong para sa ikalawang mediation. Mga boses sa loob ko na nagsasabing, di na ito tama. Sabi ng mga nanay sa feminismo, tindihin na lang daw namin siya kasi battered wife daw siya noon. Ha? Ganun pala? Boses. Mga boses na nagpapahinahon sa aking galit, sa aking pagtatanong ng maraming bakit. Pero may boses sa loob ko. Ano naman ang aming human rights? Gumuho ang pedestal na aking tinayo. 13 pahina, walang espasyo, long bond paper pa siya, na nagtala ng mga kagaguhang ginawa niya sa amin. Pati civil service, di niya sinanto. Naparusahan siya. Nakaalis na ako sa opisinang iyon. Nag-alisan na rin ng iba. Naiwan siya. Tiyak ako may mga dadaan pa sa kanya at mabibiktima. Aktivista? Advocate? Kabaro? Sino siya? Tama ba? Kawawa naman siya.